Muling nagsagawa ng MDA flight ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea at kabilang sa mga inikutan ng PCG aircraft ay ang pinakamalaking artificial island ng China na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, habang paulit-ulit namang ni-radio challenge ng barko ng China ang aircraft ng Philippine Coast Guard bago ito lumapag sa Pagasa Island. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, nagsalita na ang former CIA officer na makakaranas umano ang Iran ng isang matinding sorpresang atake mula sa Amerika at taliwas ito sa 10 araw na palugit ni Trump bago ang sakuna. At sa Mexico naman, sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng militar laban sa mga drug cartel. Ito ay matapos matoda sa isang operasyon ang kanilang leader. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Muli na namang nagsagawa ang Philippine Coast Guard aircraft ng Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Ayon sa report, lumipad ang Philippine Coast Guard aircraft malapit sa pinakamalaking artificial island na itinayo ng China sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Kuha ang video sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard at kasama sa biyahe si Senator Risa Hontiveros at Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang malawak na runway, mga gusali, hangar, pantalan at iba pang istrukturang itinayo ng China sa bahura. Nasa 130 nautical miles lamang mula sa Palawan ang Mischief Reef. Pasok na pasok yan sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Lumipad din ang Philippine Coast Guard aircraft sa iba pang mga isla ng Pilipinas tulad ng Lawak Island, Patag Island at Likas Island. At sunod namang lumipad ang PCG aircraft sa itaas ng nakasadsad na barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre, at mula sa himpapawid ay nakausap mismo ni Senadora Risa ang nakabantay na mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa pamamagitan ng radyo. Magandang hapon po, ma'am. Duty personnel lang po sa BRP Sierra Madre. Maayos naman po kami dito, ma'am. Ito lang po. Salamat po, ma'am. Copy, ma'am. Likewise, ma'am. Mag-ingat din po kayo sa inyong biyahe, ma'am. Sunod niyan ay lumipad na ang PCG aircraft sa paligid ng Pagasa at doon ay nakita ng Senadora ang nasa 20 barko ng China sa paligid ng Pagasa Island. Sa bilang na ito, 17 ang Chinese Maritime Militia vessels, 2 China Coast Guard vessels at isang PLA Navy ship, habang nadismaya naman ito sa paulit-ulit na radio challenge ng barko ng China. Nakaka-offend talaga yung mga Chinese radio challenges, pero sapat na sinasagot ng Coast Guard sa iba't ibang features dito sa West Philippine Sea at mula din dito sa eroplano natin. Laging iginigiit yung UN Convention on the Law of the Sea at saka yung 2016 Arbitral Award, kung kaya't atin ito. At kalaunan ay lumapag na ang PCG aircraft sa Pagasa Island upang makamusta ang mga nakabantay na sundalo at mga residente dito. At bago po tayo magpatuloy ay shoutout muna natin ang isa sa mga tagapanood natin na si Sir Friends Michael mula California na nagsend ng $2 sa ating channel. Maraming salamat po, sir. At sa ibang balita naman mga kabayan, lalong umingay ang mga balita at social media kaugnay sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika matapos sinabi ng dating opisyal ng CIA na si John Kiriakou sa isang interview na ang desisyon ni Trump na atakihin ang Iran ay matagal na umanong kasado at inaasahang ngayong linggo na anya yan sa kabila ng hayagang pagbanta ni Trump na 10 araw na palugit upang maabot ang isang kasunduan. Anya, hindi na aabot ng 10 araw at posibleng sorpresahin umano ng Amerika ang Iran ng isang matinding atake. He says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. The president yesterday gave the Iranians 10 days to
accept our proposals for an end to their ballistic missile program, an end to their uranium enrichment program, an end to supporting groups in the Middle East like Hamas and Hezbollah and the Houthis. But he's done this before. Well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. Idinagdag din ito na naaantala lamang umano ang atake ni Trump dahil kay Vice President J.D. Vance at Tulsi Gabbard na pareho umanong pumipigil kay Trump na huwag munang ituloy ang opensiba. That the anti-war forces are J.D. Vance and Tulsi Gabbard. He said that That's it? That's it. He said the pro-war people are led by Marco Rubio and include Pete Hegseth and now the Joint Chiefs of Staff. At sa isa pang interview, sinabi naman ng retiradong kapitan ng hukbong dagat ng Amerika na si James Fanil na handa ang Amerika sa labanan. Mayroon anyang malakas na air dominance at Amerika at 100% na wawasakin ang buong puwersa ng Iran. Over 350 combat aircraft that are in the region, both afloat and ashore. And more importantly, we have over 100 tankers, which allows our combat aircraft, the F-16s, the F-22s, the Strike Eagle F-15s, the F-18s, and the F-35s that have shorter range. Those tankers on your screen can get now fuel to be able to sustain what is called air supremacy over a combat area. Normally, we talk about air superiority, which is a temporal time and space where you have combat air control over a geographic area. But air supremacy is where you can control the air at all times in that whole geographic region for a sustained long period of time. We are moving in and preparing our forces for air supremacy. And I would just say to Mr. Haas, who talked about managing, if we do a strike, we'll have to manage some kind of deal with the Iranians. No, we're not going to manage anything. We're going to come in, and if President Trump decides to use military force, we will destroy Iran's military, 100% of it. We will take down their SRBMs, their medium-range ballistic missiles, and their naval forces and their remaining little air forces that they have and their air defense forces. At dagdag na balita, sumiklab ang bakbakan sa Mexico sa pagitan ng government military kontra drug cartel. Ayon sa report, gumanti ang Mexican cartel dahil tinodas ng militar ang kanilang gang leader na si El Mencho. Sa kanilang unang banggaan ay tila tagilid pa sa sagupaan ang mga militar ng Mexico dahil hindi rin basta-basta ang mga drug cartel dahil bukod sa mga kompleto ito ng battle gear, abay armado din ito ng mga matataas na kalibre ng armas. Sinabi naman ng Pangulo ng Mexico na ayaw lamang niyang gumamit ng puwersa laban sa mga kartel dahil labag umano ito sa kanilang human rights o karapatang pangtao. Anya ang pagbalik ng digmaan laban sa narko ay hindi isang opsyon dahil ito ay nasa labas ng balangkas ng batas. Y defienden la guerra contra el narco